Luga. Isa po siyang OFW sa Hong Kong and hinihingi po niya ng tulong ang kanyang misis po na pinakulong ng kanilang amo sa Hong Kong noon pong January 18. Ang misis po niya ay si June Jenny Luga. Ito ba yung mag-asawa, isa lang yung amo? Yes. Nanilbihan bilang domestic helper Yes po. na yung household na yon, pag-aari ng isang American citizen Yes po. na senior citizen at the same time. 800,000 Hong Kong dollars ang sinasabi ng amo na ninakaw nila. At nakakulong ngayon si Mrs. Ang tanong, meron ba ebidensya? Ang meron lang po tayo ngayon dito, Idol, yung receipt daw po. Si Mrs. ang naghahawak ng ATM ng kanyang amo. Opo. Bakit si Mrs. ang pinahawak? Pinagkakatiwalaan daw po. Pinagkakatiwalaan kasi. Opo. Kaya yung amo, pinapahawak yung ATM kay Mrs. Kay Mrs. Opo. Ganun katiwala itong amo. Siguro dahil matagal na nanilbihan itong si Mr. and Mrs. sa kanilang among yon. Nangyayari naman talaga yan. Especially parang caregiver siguro ang lumilitaw dito dahil matanda na yung amo. Sir Kevin, Good afternoon, sir. Idol. saan po kayo ngayon, sir? Andito po kami ngayon sa Hong Kong, sir. Kasama ko po yung anak ko na 14 months. Si Mrs. po nasa kulungan ngayon. Opo, sir. Nasa kulungan po, sir. Okay, ano pong pinagbasehan ng inyong amo para pagbintangan po si Mrs. na nagnakaw ng kanilang 800,000 Hong Kong dollars? Yung reason po na nagalit yung amo namin, sir, yung pinambayad po ni Mrs. yung bayad po ng hotel, sir. Nakita po ng pamangkin niya, sir, ni amo, yung resibo po. Tapos doon po nagalit yung pamangkin ni amo, sir, na bakit ang laki naman ng bayad ng hotel, parang ginugulangan nyo na ata yung matanda, sabi ng pamangkin niya, sir. Yun po yung punot dulo, sir. Sino nag-hotel? Kami po ng anak ko, sir, kasi galing po kami ng Pinas that time, sir. Okay, Opo. yung anak nyo po dinalan dito sa Hong Kong. Opo, sir. Dinala ko po dito po, sir. Dumating po kami ng January 19, sir. Dimuretso po kami sa hotel, sir. Kasama ko po anak ko, sir. Tapos, nag-usap po yung front desk, sir. Tapos, yung amo namin para pasikasuhin yung bayad, sir. Bukas na lang daw, sabi ng amo namin. Kaya, kinabukasan, sir, pumunta si Mrs. sa hotel para bayaran yung hotel, sir. Tapos, nung nabayaran na po, nakita po ng pamangkin ni amo yung resibo. So, yung bill sa hotel, si Mrs. nyo na po ang nagbayad. Opo, sir. Bale, si Mrs. po talaga, sir, kasi utos po ni amo yun, sir. Okay, pero di ba sabi mo originally dapat ang magbabayad si amo? Pero Opo, ipapabukas sir, pa opo. sana, kaya si Mrs. inunahan na lang yung pagbayad. Magkano po yung hotel bill? Bale, 17,850 po, sir. Yes. Okay. At nung makita po yun ng pamangkin ng amo na nakapagbayad si Mrs. na ganong kalaking bill, so pinaghinalaan na agad na nagnakaw. Parang ganun na po. At totoo bang may nawawalang 800,000 sa amo? Wala naman po, sir, kasi hindi naman po magnanakaw yung asawa ko, sir. Lahat po ng transaksyon ng groceries, pagkain po ng mga aso at pusa dun sa bahay ni amo, sir, dun po talaga kinukuha ni Mrs., sir, sa ATM po ni amo. Okay, kasi si Mrs. po may hawak ng ATM at siyang nagbabudget nung Opo, sir. mga bilihin at lahat ng pangangailangan sa bahay at maging yung mga pangangailangan ni amo. Ilang taon na po si amo? Nasa 55 or 56 na po, sir. Hindi po ako sure, Bata pa. Opo, sir. Okay. Lalaki, babae si amo? Lalaki po, sir. May sakit siya? PWD ba ito? Wala naman po, sir. So ano papel niyo po doon sa amo? As caregiver? Helper po, sir. Helper po. Helper. Dog walker po, sir. Dog Okay. walker po. Pero bakit po Opo. pinapahawak ni amo ang kanyang ATM kay Mrs.? Ganito po, sir. Hindi po totally hawak ni Mrs. yung ATM ni amo, sir. Andun lang po sa living room. Yun nga lang po, alam po ni Mrs. yung password po ng ATM, sir. Teka muna. Bakit alam ni Mrs. yung password? Sinabi ba kay Mrs. yung password ng amo? Sinabi po ni concert, bali, sinabi po ni amo, sir, yung password sa ATM, sir. At bakit niya sinabi yung password ng ATM? Para payagan si Mrs. makapag-withdraw anytime kung gusto niya? Opo, sir. Opo. And then, Opo. yung ATM nandyan lang po nakalapag sa kwarto. Yes, sir. Yes, sir. Okay, at paminsan-minsan ginagamit po ni Mrs. yung ATM nang walang paalam kay amo or may paalam kay amo kaya niya nagagamit Hindi po, yun? sir. Ginagamit po ni Mrs. yun, sir, pag may utos po yung amo namin, sir. So inutusan siya ng amo and then sabi ng amo, ayan, hawak mo yung ATM, bumili ka lang ng mga pangailangan sa bahay. Opo, sir. Opo. Okay. Now, sorry sir, kung tatanungin ko kayo itong sunod na question ko, 17,850 bibinayad po ni Mrs. para sa hotel bill. May kalakihan po ito by any standard. Ano po? Yes, yes. Sir. Okay. Opo. Kung ikaw po yung nagtatrabaho dyan sa Hong Kong, this is big. This is really huge. Yes, sir. Bakit po nagkaroon ng ganitong kalaking pera si Mrs.?
Binigay po ni amo yun, sir, para bayaran po ng bill sa hotel, sir. Talagang required po sa mga employer na sila yung magbabayad ng hotel bill, sir. Okay. So, Opo. itong 17,850, ito ay bigay ng amo para mabayaran Opo, sir. yung Opo. hotel bill ninyo ng iyong anak. Opo, sir, opo. So, wala ko nakikitang problema. Bakit ipinakulong si Mrs. ni amo? Hindi ko po alam, sir, kasi biglaan na lang po yung nangyari, sir, eh. Pero yung punot dulo po, sir, yung pamangkin po niya talaga, sir, kinumpronta si Mrs. kung bakit ganun kalaki yung binayad sa hotel bill namin, sir. Okay, kung ang binayad sa hotel bill is 17,850 at may pahintulot naman kay amo, bakit naging 800,000 all of a sudden yung perang kini-question na nawawala? Yan nga po ang kwan, sir, eh. Since 2019 till present daw, sir, nawawala yung pera ni amo dun sa ATM niya, 800,000, sir. More than 200 times daw na nag-withdraw si Mrs. daw dun sa ATM nang walang palintulot, sir, eh. Paano niya nalaman yon? Yun nga po ang hindi ko po alam, sir, eh. More than 200 times daw, sir. Since Okay. 2019 daw po, sir. At ito siguro sa malalaman, siguro baka pumunta sila sa bangko, lalo dyan sa Hong Kong, high-tech. So malalaman kung ilang beses nagamit yung ATM card at karamihan sa mga ATM machine, ngayon meron ng mga camera at may kita kung sino nag-withdraw. Opo, sir. Yun siguro yun ang pinagbasehan nila. Si Mr. Arnel De Luna, Assistant to Nationals ng Philippine Consulate sa Hong Kong. Mr. De Luna, sir, Yes, sir. alam niyo na po itong kaso ni Mrs. June Jenny Luga. Yes, sir. Siya ho ba'y nabisita niyo na at nakausap niyo na at nabigyan na ho ng legal assistance? Opo, minomonitor na rin namin po yung case niya from the very beginning po. Nabigyan na namin po ng assistance. Nakausap na rin ni Mr. Kevin yung asawa niyo through telephone patch. Nabisita na rin niya sa kulungan. So, since sa amin din po naman ay minomonitor that, bigyan na po namin siya ng legal advice po kung anong gagawin niya. Kung sakali mang haharap po sa hearing niya sa 22 ng March. Pero malakas bang kaso natin, sir, na para mapawalang sala siya? Base po sa kwento ni Mister, mukhang inosente po itong si Mrs. at pinagdudahan lang po ng pamangkin at hindi pa mismo yung amo na nawala ng pera. Opo. Kung totoo. Yeah, pero sir, hindi natin masasabi yan kung tanging judge lang po ang makakapagsabi niyan base sa hawak ng mga ebidensya din po eh. Sino ba talaga ang nagpapile ng kaso? Yung pamangkin, sir, o yung amo mismo? Yung amo mismo po. Ilang taon po yung pamangkin, Mr. Luga? 40 plus, sir. Siguro hindi lang po ako sure, sir. Okay. So, sir, kung si amo ay malaking tiwala kay Mrs., and then pinapahawak yung kanyang ATM kay Mrs. at siya pa mismo ang may gustong bayaran yung hotel bill ninyo, bakit siya ang nagdidemanda ngayon? Based doon sa information, sir, nakita nung amo niya na malaking nawawala sa kanyang pera lang eh. Yun lang po ang aming information na na-receive. Malaking pera ang nawawala. Opo. At nakausap niya po si Mrs. Luga. At ano po sabi ni Mrs. Luga? Actually, sa brief lang napag-usapan namin kasi ibinigay ko kagad siya kay Kevin. At sinasabi naman niya na wala naman siyang kasalanan. So, hindi naman natin siya mapasasabing, siyempre, wala makakapagsabi kung sino may kasalanan o talaga wala. So, siya lang po makakapagsabi po kung talaga may kasalanan siya o wala. Pero so far sa kanyang statement, wala siyang kinalaman. Ano po yung matibay na ebidensya na hawak po nitong nag-akusa? Siguro, sa aking palagay, sir, kasi siyempre hindi pa po tapos yung police investigation. Siguro nalaman lang niya na sa accounting niya na wala yung pera niya. Pero under investigation pa po yan, sir, kasi. Pero based on that, wala pong matibay na ebidensya? Ganun ba sa Hong Kong? Agad-agad makukulong ka na? Wala na maraming stretchy-bureche? Yes po. Yes po, iba po kasi dito po sa Hong Kong, sir. So far, sir, ano na pong ginawa natin ng ating embahada dyan? So far, sir, una-una natulungan na natin si Kevin sa kanyang mga pangangailangan personal, pati kanyang anak. Pagdating naman doon sa case, minomonitor natin siya, nabigyan na namin ng advice yung asawa niya kung anong gagawin. At nandun din kami sa hearing niya, attend din po kami kasama ng kamag-anak niya para makausap din niya ng personal din yung mga kamag-anak niya para alam ng kamag-anak kung ano talaga ang nangyayari sa case niya. Hindi ho ba available offense po itong ganong kaso dyan sa Hong Kong? Depende po yan sa judge, sir, kasi medyo malaking involved na money. So, depende po sa judge kung papayagan o hindi. Pero kayo, sir, hindi pa kayo nag-attempt na mag-request ng bail? Sa 22 po, sir, pag-uusapan po yan sa hearing. May mga netizen lang nagtatanong, Sir Kevin, yung amo nyo ba binata o may asawa? Binata po, sir. Binata po. Ano pong trabaho niya? Stephen Peoples po, sir. Attorney po, sir. Okay. May nagtatanong kasi kung binata o may asawa. Ilan po kayo sa bahay? Dalawa lang po sila sa bahay, sir. Tapos kami, sir, ay ginawa po kaming stay out, sir. So ang nasa bahay si amo pati yung pamangkin niya.
Opo, sir. Opo. Babae, lalaki po yung pamangkin. Lalaki po, sir. Anong trabaho po ni pamangkin? Opo, sir. Sa opisina po din, sir. Magkasama sila sa office ng kanyang uncle. Hindi po, sir. Hindi po. Iba po yung kumpanya ng pamangkin, sir. Yung pamangkin may sariling trabaho, hiwalay sa kanyang uncle. Yes, sir. Hiwalay po, sir. May sariling trabaho po. Sir Ranel, Yes, sir. so malalaman pa natin sa 22 kung payagan makapagpiansa ito pong si Mrs. Luga. Yes po, sir. Okay. Sa ngayon, ginagawa na po natin lahat dyan sa ating embahada sa Hong Kong na para mabigyan po siya ng legal assistance. Yes po. Minomonitor po natin yung case po niya, sir. At yung abogado niya, taga Hong Kong o magagaling po sa Pilipinas? Ay, Hong Kong po, sir. Yung mga ano dito po, mga Hong Kongers din po. Hong Kongers, okay. And then last na naman po, sir. From time to time, dinadalaw niyo po si Mrs. Luga. Actually, kasi because of the COVID, hindi kami makapunta lately. Pero ina-assist din naman po namin. Pero via Zoom, hindi niyo po siya nakakausap o video call. Hindi kayo... Wala pong ganun, sir. Puro mga telephone lang. Landline lang sila po ang pwede dun, sir. Opo, nakakausap niyo na po through landline. Ito pong si Mrs. Luga. Opo. Nagre-request po kami lagi ng telephone interview po para makausap ko at makausap din ni Mr. Kevin po. Opo. Now, sir, kung nakausap niyo na po si Mrs. Luga, ano po mga sinasabi niya sa inyo? Meron ba siyang request, mga panawagan doon sa mga pag-uusap niyo sa kanya? Gusto lang niya mag-bail at saka yun lang po. Mag-bail at saka kung pwedeng i-assist po siya. Wala ko siyang sinasabi sa inyo bukod doon sa gusto nilang makapag-bail. Tinanong niyo ho ba siya Wala. tungkol doon sa nawawala? At Wala. ano pong reaksyon niya? Ano pong sinasabi niya? Basta sinasabi niya lang po na wala siyang kinalaman. Okay, so ibig sabihin, inosente siya. Yes, sir. Nagtataka lang ako, sir. Pasensya na, sir. Ha? Ginagawa niyo yung Yes, trabaho po. niyo. Nakikita ko naman. Kasi ito, walang kaingay-ingay kung hindi ho pa meron ako isang kakilala from Davao na ibinato sa amin itong kaso. Matagal na pala ito. January 18 pa. Kasi sir, Ano po yan, sir? may tampu po ako Nagtatampu po ako dyan sa inyo sa Hong Kong. At sa lahat ng mga bakit po, sir? taga-imbahada natin. Bakit, sir? Kapag meron kasing nahuhuling Pilipino na involved sa drugs o drug mule, nagkakandara pa tayo, nagkakagulo. At gumagamit pa tayo ng mga backdoor negotiations kung ano-ano pang klaseng pagmamakaawat, pakikiusap sa mga opisyales sa lugar na kung saan nakulong yung ating OFW. Di ho ba? Pero ito, hindi naman drugs at pinagbintangan ng qualified theft, and yet, tahimik pa tayo. Kung hindi pa kami nag-ingay, hindi pa malaman ng buong Pilipinas, hindi pa malaman ng buong mundo, hindi pa malaman ng madla. Anong case po yan, sir? Ito po, itong case na pinag-usapan natin. Sir, from the very beginning po, inassist po namin po yan na hindi lang kami maingay o hindi lang po kami pamula nung nawala yung na-report yung misis niya na nawala o hinuli ng pulis, tinrace na namin kung nasaan yan. Hindi nga, sir, pasensya, sir, I'm not quarreling with you. Yung bang para Yes, sir. malaman po nito mga taga-Hong Kong government na suportado po natin yung ating kababayan, lalo't pat kung ito po'y walang kasalanan, na we're behind her 100% until Yes, sir. proven guilty. Di ho ba? Yes, sir. Kasi ang sinasabi Yes, sir. ko nga, sir, kung kayo po'y nagbabasa ng news, tuwing meron po mga Pilipino na nahuhuli po sa kasong droga, di ho ba? Ilang beses na yan. Okay? Agad-agad, natataranta tayong lahat. Lahat ng mga politiko, nagtatambling-tambling, nag-exhibition, at meron pa tinatawag ng mga backdoor negotiation kung sino-sino Poncio Pilato, pati mga negosyante, nakikialam na at gustong makisawsaw at tumulong daw. Okay? Kahit na Yes, sir. overwhelming yung ebidensya na nahulihan ng drugs. Whereas ito, wala pang ebidensya dahil lamang sa mga dokumento at hotel bill na kalabos yung ating kababayan, wala man lang kaingay-ingay. Para na lang sana ipakita sa Hong Kong government na we don't tolerate that. Pag yung kababayan namin ginanon nyo, papalag kami mga Pilipino. Ganun ba, sir? Ganun lang. Pakita dito sa mga taga-Hong Kong, mga taga-gobyerno doon, na hindi nila basta-basta tayo mapitik-pitik o mabuli-buli. Yun lang po yun, Note ko sir. po yung comment niyo, sir. Inonote nyo po yan. Pakisabi lang po, sino bang consulate officer dyan? Sino, Sino bang consul natin dyan, sir? Ang akin pong boss ay si Consul Paulo Saret po. Consul Paulo Saret. ATN session po. Okay, pakisabi lang po kay Consul Paulo Saret, yung aking pong hinaing, yung aking pong tampo. Ano po? Sige po, sir. Okay, so asahan po namin, sir, ha? So babalikan po namin kayo sa 22. Yes, sir. Okay, sige po. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Wala pa naman, sir. Magandang hapon din, sir. Well, sabi nila Arnie Covero, fair ang batas dito sa Hong Kong. So, obviously, taga Hong Kong ito si Ma'am Arnie. Huwag mag-alala kung wala siyang kasalanan, makakalabas siya. I know. Salamat, Ma'am Arnie. Ang sinasabi ko lang, dapat, yung ating mga taga-gobyerno, we should show support dito sa ating kababayan na we're behind 100% sa kababayan namin. Pag yan ay pinitik ninyo na wala namang kasalanan, we will be behind her 100% until na siya ay ma-prove na may kasalanan, then atras kami. Ganun lang yun. Kasi pag mga drugs, totoo to. Tingnan mo, pag may naulin drugs dyan,
na overwhelming ebidensya. Naku po, nagkakagulo. Yung panahon pa ni Pinoy, Opo. totoo. Ang dami pang mga politiko na magkakandarapat, pupunta doon kung sino pang hari, prime minister. Ito, tahimik. Yun lang yung aking konting tampo sa ating mga nakapwesto ngayon. Tampo lang naman. Hindi naman ako nagagalit. Okay? So, Sir Kevin, Sir, in fairness naman po sa ating embahada, sabi tinutulungan ka raw po at iyong anak. opo sir, opo. Saan po kayo ngayon nakatira? Dito po sa boarding house namin, sir. O sige po. Sir, kung ano po ay may tulong namin, magsabi lang kayo. For the meantime, hindi po namin bibitiwan tong kaso at kami po ay gagawa ng close coordination sa ating mga taga-gobyerno, maging yung OWA siguro kung ano pa assistance na pwede maibigay sa inyo. Okay, sir? At sa inyo, Mrs. Sir, thank you po, sir. Magandang hapon po, sir. Thank you. Magandang hapon din po, sir. God bless po. Alam po namin yan dito sa Hong Kong. Di lang siguro maingay dyan sa Pinas. Okay, sabi ni Josephine Luna. Salamat, Ma'am Josephine Luna. Alam sa Hong Kong. Yes, pero hindi po alam dito sa Pilipinas. Hindi ko nalaman kasi Balitang-balita siguro doon. sa Hong Kong siguro, well, good. Pero kung ito po ay drugs, nako po, baka nag-viral na yan dito sa mga news organization. Baka nandiyan na yung TV5, CNN, Pinagpiesta. GMA7, di ba? Net25, UNTV, Channel 4, Channel 9, Channel 13, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, at lahat ng tabloid, Abante, Abante Tonight, Bulgar. Wala eh. Di ba? Yun lang yung sa akin. Sana, ang sa akin ba yung bang magkaroon ng ingay na para maintindihan ng mga taga Hong Kong na tayo mga Pilipino, sinusuporta natin, yung mga kababayan natin, lalo pat ito isang OFW, at hindi pa naman proven na may kasalanan siya, dapat handle with care. Yun lang yun. We have to show support to our, what we call na bayani. Diba? Bayani ang tawag natin sa kanila. Then, dapat, hindi lang po sa bibig, kundi maging sa gawa, napakita natin na bayani sila, silang nangangailangan ng tulong, full support tayo. Yun lang yun. Okay? Sige, at wag sana magalit ang mga tatamaan dito, bato-bato sa balani, lalo yung Philippine Consulate. In fairness kay Mr. De Luna, sinagot tayo at uma-action naman pala. Meron na po tayong 18.8 million subscribers sa YouTube channel ni Idol